Sa ating mundo talagang mayroong mga creature na hindi lamang basta nagtatago, kundi halos imposibleng makita. Imagine mo ang isang gagamba na gumagawa ng eksaktong kopya ng sarili niya para lituin ng mga mandargit, at may mga palaka pa nga na kamukha ng isang berdeng dahon. May insekto rin na parang may matutulis na tinik at sungay, kaya naman kapag dumikit sa sanga, akala mo bahagi lang ito ng kahoy. May mga kulisap na kahawig na mga piraso ng kahoy at mga uod na nakakatakot dahil kaya nilang ipakita ang mukha na parang ahas. May mga creature din na mukhang dahon na parang tunay at isang ibon na sobrang galing magtago na akala mo ay balat ng isang punong kahoy. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, iisa-isayin natin ang 15 sa mga kakaibang insekto o hayop na talagang napakalupit magtago. At hintayin mo lang ang number 1 dahil ang isang to ay talagang hindi ka panipaniwala. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. The Hawkmoth Caterpillar. Ang uod ng hawkmoth ay may napakatalinong paraan sa pagtatanggol ng sarili sa bawat yugto ng kanyang buhay. Habang bata pa ito, ang itsura niya ay parang dumi ng ibon na may halong puti at kayumanggi na kadalasang hindi napapansin ng mga ibon. Dahil dito nakakaiwas siyang makain sa pinakamahina niyang yugto. Habang lumalaki, tuluyang itong nagbabago ng anyo. Nagkakaroon ito ng malalaking batik na parang may mga mata sa katawan at kaya nitong itaas ang ulo para magmukhang maliit na ahas. Dahil dito natatakot ang mga ibon at iba pang mga predator na dapat sana ay umatake. Ang ganitong uri ng dalawang yugtong panlilinlang ay bihira at napaka-epektibo. Kaya nakakaligtas ang uod hanggang sa maging isang ganap na gamo-gamo. Matatagpuan ang mga hawkmoth caterpillar sa mga kagubatan sa Hilaga at Timog Amerika, pati na rin sa ilang bahagi ng Asya. Ang kakayahan nitong magbago ng anyo ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagamit ang mga hayop ng iba't ibang taktika sa bawat yugto ng kanilang buhay upang manatiling ligtas. Number 14. The Suriname Horned Frog. Ang Suriname Horned Frog ay karaniwang matatagpuan sa mga espesyal na kagubatan ng Timog Amerika, lalo na sa mga bansa tulad ng Brazil, Colombia at Venezuela. Mayroong itong magaspang at bukol-bukol na balat na kamukha ng tuyong dahon o balat ng punong kahoy, kaya madali itong magtago sa sahig ng kagubatan. Ang pinaghalong kayumanggi at lunti ang kulay nito ay tumutugma sa mga nalaglag na dahon, kaya halos hindi mo ito mapapansin kapag hindi gumagalaw. Ang ganitong kakayahan ay tumutulong hindi lang para makaiwas sa mga mandargit, kundi pati na rin para masupresa ang kanilang mga biktima. Ang mga Suriname Horned Frog ay kilala bilang mga sit and wait hunters. Nananatili silang tahimik at hindi gumagalaw hanggang may lumapit na insekto, maliit na hayop o kahit kapwa palaka na maaari nilang lamunin. At dahil sa kanilang malalapad na bibig, mabilis nilang nakakain ang kanilang biktima. Dahil umaasa sila sa kanilang panlilinlang, napakahalaga para sa kanila ang manatiling ganap na hindi gumagalaw upang mabuhay. Dahil dito, madalas silang pag-aralan ng mga siyentipiko na interesado kung paano nagagamit ng mga hayop ang camouflage sa mga masisikip at madamong kagubatan. Number 13. The Bunny Harvestman. Ang Bunny Harvestman ay isang maliit na creature na kahawig na gagamba, subalit hindi tutunay na gagamba. Matatagpuan ito sa mga kagubatan, hardin at sa ilalim ng mga tuyong dahon sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa mga maiinit at tropical na lugar. Ang katawan at mahaba nitong manipis na paa ay kahawig ng mga naputol na sanga o maliliit na patpat. At tinatawag itong bunny dahil ang mga paa nito ay parang maliliit na tenga ng kuneho. Ang magaspang at kayumanggi nitong balat ay tumutulong para magmukha siyang bahagi ng mga tuyong dahon o kahoy sa sahig ng agubatan. Kapag sila ay nakakaramdam ng panganib, nananatili lang itong hindi gumagalaw o kaya ay dahan-dahang gagalaw para gayahin ang pag-ugoy ng mga sanga kapag nahanginan. Dahil dito, napakahirap sa mga ibon, butiki at iba pang mga predator na siya ay mapansin. At hindi katulad ng mga gagamba, ang Bunny Harvestman ay hindi gumagawa ng sapot. Umaasa lamang ito sa kanyang perpektong camouflage para magtago at makaligtas. Madalas itong pinag-aaralan ng mga scientifico upang maintindihan kung paano makakatulong ang hugis at kulay ng mga hayop sa kanilang kaligtasan laban sa mga predator. Number 12. The Southern Vine Snake. Ang Southern Vine Snake ay isang uri ng ahas na matatagpuan sa kagubatan at kakauyan ng gitna at Timog Amerika. Mahaba at sobrang payat ito, kaya naman kahawig ito ng isang berdeng baging o sanga na nakabitin sa mga puno. Ang matingkad itong berdeng kulay at manipis na katawan ay tumutulong para halos maglawi ito sa gitna ng mga dahon at baging. Kapag nananatili itong hindi gumagalaw, halos imposibleng mapansin. Minsan pa nga ay bagya itong gumagalaw para gayahin ang paggalaw ng mga baging kapag may hangin, na lalo pang nagpapakatotoo sa kanyang panlilinlang. Ang matulis itong ulo ay kahawig ng dulo ng sanga na niloloko hindi lamang ang mga predator kundi pati ang mga biktima nito.
Dahil na rin sa katalinuhan ng kanyang camouflage, ligtas ito mula sa mga ibon at mas malalaking hayop na umaasa sa paningin para manghuli. Sa kabilang banda, ginagamit din ito ang taglay na kakayahang ito para palihim na lapitan ng mga palaka, butiki at maliliit na ibon. Bagaman may kamandag ito, hindi naman ito delikado sa mga tao. Ang Southern Bisnake ay isang kakaibang halimbawa kung paano ginagamit ng kalikasan ng hugis at kulay upang lumikha ng perpektong taguan para sa mga creature na umaasa sa panloloko para mabuhay. Number 11. The Waxy Monkey Tree Frog. Ang Waxy Monkey Tree Frog ay matatagpuan sa mga tropical na kagubatan ng gitna at timog Amerika, partikular na sa Panama, Costa Rica at Colombia. Mayroong itong kakaibang balat na may malakandilang patong na tumutulong para mapanatili ang moisture o tubig sa katawan nito. Mahalaga ito para sa mga lugar na mahamog, subalit paminsan-minsan ay natutuyot. Ang kulay nito ay nag-iiba mula sa brown hanggang berde o kulay abo na tumutulong para magtugma sa kulay ng balat ng puno at mga dahon. Sa araw, nananatili itong hindi gumagalaw sa katawan o sanga ng puno at dahil sa magaspang at hindi pantay na tekstura ng balat ito, nagmumukha itong bahagi lang ng puno. Dahil na rin sa galing nitong magtago, talagang ligtas ito sa mga predator gaya ng ibon, ahas at iba pang malalaking palaka. Mayroon ding itong madidikit na paa kaya madali itong makakit sa mga puno. Bukod pa rito, ginagamit ito ang waxy coating sa balat para hindi agad matuyo, kaya naman nakakaligtas ito kahit sa panahon ng kakulangan ng ulan. Pinag-aaralan ito ng mga scientifico dahil ipinapakita ng palakang ito kung paano pinagsama ng mga hayop ang camouflage at ang espesyal na katangian ng katawan upang makayanan ng mahirap na kondisyon ng kagubatan. Number 10. The Leaf Insect. Ang leaf insect naman ay isa sa mga pinakadalubhasa pagdating sa panloloko dahil eksaktong halos kamukha ito ng isang berdeng dahon. Ang katawan nito ay patag at malapad, may mga ugat at butas pa na ginagaya ang mga pinsala sa tunay na dahon. Ang kakaibang pagkakawig na ito ay tumutulong para makaiwas sa mga ibon, butiki at iba pang mga predator na umaasa sa paningin. Kapag gumagalaw sila, bagya lang silang umiindayog, ginagaya ang paggalaw ng mga dahon kapag hinahanginan. Kung minsan, bahagyang nag-iiba rin ang kulay nila depende sa paligid o sa panahon, kaya mas nagiging epektibo ang kanilang pagtatago. Kumakain sila ng mga dahon at kadalasan ay nananatiling tahimik sa araw upang hindi mapansin. Dahil na rin sa kanilang napakahusay na camouflage, halos imposibleng makita sila sa makakapal na kagubatan na puno ng mga dahon. Ang kakayahan nilang ito ang nagiging susi para makaligtas sila sa mundong puno ng mga predator. Number 9. The Six-Eye Sun Spider. Ang Six-Eye Sun Spider ay nakatira sa mga disyerto at tuyong mabuhanging lugar ng Timog Africa. Ang katawan at mga paa nito ay natatakpan ng maikling balahibong kulay buhangin, kaya naman halos hindi mo ito mapansin sa lupa. Sa araw, nagtatago ito sa ilalim ng buhangin o mga bato upang makaiwas sa matinding init ng araw at sa mga predator. Tahimik itong nag-aabang, nakabaon ng bahagya sa ilalim ng buhangin hanggang sa mayroong dumaan na insekto o maliliit na hayop. Tsaka ito biglang aatake at tutuklawin gamit ang malakas itong kamandag. Mayroong itong 6 na mata na tumutulong makadetect ng galaw kahit nakatago. At bagaman maliit lang sila, isa ito sa may mga pinakamalakas na lason sa lahat ng uri ng gagamba, subalit bira itong manakit ang tao. Pinag-aralan ito ng mga scientifico upang maintindihan kung paano nakakayanan ng mga hayop na ito ang matitinding kondisyon ng disyerto sa pamamagitan ng camouflage at iba bang mga kakaibang katangian. Ang kakayahan nitong maglaho sa buhangin ay susi sa patuloy nitong pamumuhay sa malupit na kapaligiran. Number 8. Flounder. Ang flounder ay isang kakaibang uri ng isda na naninirahan sa ilalim ng dagat, madalas sa mababaw na bahagi ng mga baybaying dagat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang katawan ay patag at malapad, kaya naman madali silang makadapa ng halos dikit sa buhangin o bato sa ilalim ng tubig. Ang pinakanatatanging katangian ng flounder ay ang kakayahan nitong baguhin ng kulay at mga pattern sa balat upang tumugma sa itsura ng sahig ng dagat. Kapag ang paligid ay mabuhangin, mabato o may dumong dagat, agad itong ina-adjust ang kulay upang magmukhang bahagi ng kapaligiran. Dahil dito, halos hindi ito makita ng mga mandargit gaya ng malalaking isda at mga ibon sa dagat. Kadalasan nananatiling hindi gumagalaw ang mga flounder sa mahabang oras habang nag-aabang ng maliliit na isda o hipon na lalapit. Kapag may lumapit na biktima, bigla nitong binubuka ang bibig at sinisilo ang huli bago pa ito makatakbo. Kahit ang tekstura ng balat ng flounder ay bahagyang nagbabago upang tumugma sa buhangin o bato sa ilalim ng dagat. At dahil dito, madalas na hindi ito napapansin ng mga diver. Ang kakaibang kakayahang ito ng camouflage ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe para mabuhay at manghuli sa pabago-bago mundo sa ilalim ng karagatan. Number 7. Orange o Cliff Butterfly.
Ang orange oakleaf butterfly ay isang tunay na master of disguise na matatagpuan sa mga kagubatan ng Timog Asya, partikular na sa India at Sri Lanka. Ang pakpak nito ay halos eksaktong kahawig ng tuyong dahon ng roble na may mga kulay na kayumanggi, orange at dilaw. Kapag nakatiklop ang kanilang mga pakpak, ang disenyo at mga ugat ay perpektong tumutugma sa tunay na tuyong dahon sa lupa. Kaya naman halos hindi mo ito mapansin kapag nakahiga. Ang camouflage na ito ay nagsisilbing protection laban sa mga ibon at iba pang mga predator na umaasa sa paningin para manghuli. Sa araw, madalas itong nananatiling tahimik at hindi gumagalaw, nagtatago sa mga tuyong dahon at halaman. Kahit ang maliit na butas at mantsa sa pakpak nito ay kahawig ng natural na pinsala ng mga dahon, na lalo pang nagpapaniwala na ito ay tunay. Kapag lumilipad naman, ang matingkad na kulay orange sa pakpak nito ay ginagamit para makaakit ng kapareha. Subalit kapag nagpapahinga, ang dahon tulad itong anyo ay nagsisilbing protection laban sa mga panganib. Ang paru-parong ito ay isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng kalikasan kung paano ginagamit ng mga creature ang mga perpektong pagtatago upang makaligtas, isang obra ng likas sa survival through mimicry. Number 6. Barred Caterpillar. Ang barred caterpillar ay karaniwang matatagpuan sa mga kagubatan ng Hilaga at Timog Amerika, lalo na sa mga lugar na mayroong makapal na punong kahoy. Ang katawan nito ay mayroong guwit at batik, nakahawig ng naputol ang mga sanga o piraso ng balat ng puno. Kaya kapag dumadapa ito sa sanga, halos hindi mo ito mapapansin. Ang ganitong uri ng camouflage ay talagang napakahalaga para sa kanilang kaligtasan dahil maraming ibon at maliliit na hayop ang nanguhuli gamit ang paningin. Dahil sa manipis at pahaba nitong katawan, nagmumukha itong patpat o piraso ng kahoy sa halip na isang uod. Habang lumalaki ito, ilang ulit itong nagbabago ng balat, subalit nananatili ang guwit at batik sa katawan. Ang tuloy-tuloy na pattern na ito ang tumutulong para manatiling nakatago sa buong yugto ng paglaki nito. Malaki rin ang papel ng barred caterpillar sa kalikasan dahil ito ay kumakain ng mga dahon na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng mga halaman sa kagubatan. Ang mahusay nitong panlilinlang ay nagbibigay protection laban sa mga mandargit, kaya nakakamit ito ang ganap na pagbabago tungo sa pagiging gamo-gamo o paru-paro ng ligtas. Number 5. Yellow Ball Python. Ang yellow ball python o Python regius ay isang pambihirang uri ng ball python na kilala sa matingkad itong ginintuang dilaw at itim na mga marka na nagmumukhang hinog na saging. Ang kakaibang kulay at pattern ay nagsisilbing camouflage na tumutulong para magtugma sa mga tuyong dahon, damo, o kahit mga prutas sa lupa, kaya madalas hindi ito napapansin ng mga predator. Ang ball python ay katutubo sa kanluran at gitnang Afrika. Hindi ito agresibong uri ng ahas. Kapag nakakaramdam ng panganib, hindi ito agad tumatakas o kumaagat. Sa halip gumugulong ito at bumubuo ng bilog, itinatago ang ulo sa gitna ng katawan na lalong nagpapamukhang prutas o bagay na walang buhay. Ang ahas na ito ay hindi makamandag, isa itong constrictor, na ang ibig sabihin, kinikitil ito ang biktima sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan hanggang sa ito ay hindi na makahinga. Kadalasan, ang mga kinakain nito ay mga maliliit na mammal o ibon. Dahil sa ganda ng kulay at kalmadong ugali nito, ang yellow ball python ay isa sa mga pinakasikat na alagang ahas sa buong mundo. Ang kakaibang banana-like na itsura nito ay nagpapatunay na ang camouflage ay hindi palaging tungkol sa paglalaho. Minsan, ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging kamukha ng isang bagay na hindi kailanman iisipin ng mandargit na isa palang hayop. Number 4. Orchid Spider. Ang orchid spider ay isang matalinong mga ngaso na matatagpuan sa mga tropical na kagubatan ng Asya, Afrika at Amerika. Ang katawan at mga paa nito ay kahawig ng mga talutot ng bulaklak na madalas nakapareho ng mga orchid na may matingkad na kulay tulad ng puti, dilaw o rosas. Dahil dito, nagiging perpekto ang pagkakablend nito sa mga totoong bulaklak, kaya halos hindi ito makita ng mga predator o biktima. Hindi tulad ng karamihan sa mga gagamba, ang gagamba na ito ay talagang walang sapot. Sa halip, tahimik itong nag-aabang sa ibabaw ng mga talutot. Ginagamit ang anyo nitong parang bulaklak para lokohin ng mga insektong tulad ng mga bubuyog, paru-paro, at langaw na lumalapit para manginain ng nectar. Kapag may lumapit na insekto, mabilis itong umaatake at kinukuha ang pagkain bago pa man mapansin ng biktima ang panganib. Ang ganitong uri ng pagtatago ay nagbibigay proteksyon din sa kanya laban sa mga ibon at mas malalaking insekto na maaaring kumain sa kanya. Ipinapakita ng kakaibang estilo ng panguhuli at pagtatago ng orchid spider kung gaano katalino ang likas sa disenyo ng kalikasan pagdating sa survival. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pagkontrol ng population ng mga insekto, isang mahalagang bahagi ng balanse ng kagubatan. Number 3. Tawny Frogmouth. Ang tawny frogmouth ay isang uri ng ibon na matatagpuan sa mga kagubatan, kakauyan at maging sa mga lungsod ng Australia. Kilala ito sa pambihirang kakayahan nitong magtago
dahil ang itsura nito ay parang piraso lamang ng balat ng puno. Ang mga balahibo nito ay may halong kulay abo, kayumanggi at puti na ginagaya ang gaspang at kulay ng mga punong pinagtatambayan nito. Sa maghapon, nananatili itong nakaupo sa mga sanga na halos hindi gumagalaw. Madalas pa nga nitong iunat ang kanyang katawan at ipikit ang kanyang mga mata para magmukha itong sirang sanga. Dahil dito, naloloko nito ang mga predator tulad ng lawin at kwago na umaasa sa paningin sa paghahanap ng biktima. Hindi tulad ng kwago na aktibo sa gabi, ginagamit ang tao ni Frogmouth ang galing nito sa camouflage para manatiling ligtas habang nagpapahinga sa araw. Sa gabi naman, ito ay lumalabas para manghuli ng mga insekto, palaka at maliliit na hayop. Tahimik at mahinaw ng ibong ito at dahil sa perpekto nitong pagkakawig sa balat ng puno, itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamahusay magtago sa buong kagubatan. Kadalasan, napapansin lamang ito ng mga tao kapag binubuksan nito ang malalaki at biligdutong mga mata tuwing dapit hapon. Number 2. Leaf-tailed gecko. Ang leaf-tailed gecko ay isa sa mga pinakamagaling magtago sa mundo at matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng tropical ng Madagascar. Ang katawan at buntot nito ay patag at malapad na eksaktong hugis ng tuyong dahon. Maging ang balat nito ay mayroong kulay at mga pattern na kamukha ng mga tuyong dahon. May mga batik, guhit, at gilid na parang kinain ng insekto. Kapag ito ay hindi gumagalaw sa ibabaw ng puno o saka, talagang halos imposible mo itong makita. Ang pambihira nitong camouflage ay tumutulong upang makaiwas ito sa mga ibon at ahas na umaasa sa paningin sa paghahanap ng pagkain. Sa gabi naman, ginagamit ang leaf-tailed gecko ang malagkit itong mga paa para umakyat sa mga puno at manghuli ng mga insekto. Dinidikit pa nito ng mahigpit ang katawan sa balat ng puno para hindi makalikha ng anino na maaaring magpaiwatig ng presensya nito. Ang kakaibang kakayahang itong magtago ay isang perpektong kombinasyon ng hugis, kulay at kilos na nagbibigay dito ng malaking kalamangan sa mabangis na kagubatan ng Madagascar, na kung saan bawat sandali ay mayroong mandargit na nagmamasid. Number 1. Stonefish. Ang stonefish ay isa sa mga pinakamapanganib at pinakakilalang master of disguise sa dagat at karaniwang matatagpuan ito sa mababaw na katubigan ng riyo ng Indo-Pacific. Sa unang tingin, mistulang isa lamang itong bato na nababalutan ng lumot sa ilalim ng dagat. Ang magaspang nitong balat ay may halong kulay brown, berde at abo na nagbabalik tanaw sa mga bato, corals at damong dagat na nakapaligid dito. Tahimik lamang itong nakahiga sa ilalim ng buhangin, naghihintay ng mga maliliit na isda o shellfish na lalapit. Sa oras na may mga dumaan, mabilis itong umaatake gamit ang malaking bibig. Bukod sa galing nitong magtago, ito ay kilala rin sa mga laso nitong tinik na maaaring magdulot ng matinding pinsala at sa ilang pagkakataon maging ang kamatayan kapag natapakan ng mga maninisid o manlalangoy. Dahil dito, madalas itong tawaging the most venomous fish in the world. Ang pambihira nitong kakayahang magtago ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon, subalit tumutulong din para maging epektibong manghuli sa makulay, subalit mapanganib ng mundo ng coral reef na itinuturing nitong tahanan. Ngayon, ikaw, may alam ka ba bang nilalang na hindi namin naisama sa listahan? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga susunod na video ni Noel Polo TV.